Curious ba kayo kung gaano kalaki ang ari-arian ng mga opisyal ng gobyerno? Mas madali na yang masilip ng publiko matapos alisin ng ombudsman ang mahigpit na proseso sa pagkuha ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng government officials. Ano kayang masasabi rito ng mga mambabatas? Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Senado, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon. Pops J, maaari nang mag-request ang kahit na sino ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Kasunod yan ng pagtanggal ng restriction ng Office of the Ombudsman sa pag-access nito. Formal nang ibinalik ng Office of the Ombudsman ang maluwag na pag-access ng publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng pamahalaan. Transparency ang talagang hinahanap ng tao sa people in government. And I think it's my duty to be able to give in to this request kasi all of us are accountable officials. Taong 2020 nang lagyan ng restriction ni dating Ombudsman Samuel Martires ang access sa SALN. Noon, kailangang may notarized consent o kaya court order. Pero dahil sa pagluluwag ngayon, request form, 2 valid ID at reproduction certification fee na lang ang kailangan para makakuha ng kopya ng SALN. Welcome development ito para kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian. Aniya, isa raw itong hakbang para maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno at mapalakas ang transparency sa hanay ng mga opisyal. In light of what's happening right now na maraming mga nasasangkot sa flood control projects, may mga related sa contractors, maganda na magkaroon ng full disclosure through the SALN. I'm very open to this. Dagdag ni Gatchalian, self-declaration man ang SALN, kailangang maging tapat ang mga opisyal sa ilalagay nila rito. For example, may hindi ka linagay doon na negosyo o may hindi ka linagay doon na bank account. Then, pag yan lumabas later on, you'll be, pwede kang makasuhan. And that's a ground for banning from holding public office. Ayon naman kay Senator Bam Aquino, nararapat lang daw na ibalik ang pagsasapubliko ng SALN. Itong pagiging normal ng transparency, mahalaga ito. At sana nga isa ito sa mga unang hakbang patungo sa hinahanap ng taong bayan na mas malinis na gobyerno sa ating bansa. Para naman daw mabalanse ang transparency at privacy ng mga opisyal na hihinga ng SALN, ayon kay Remulla ay tatanggalin ang mga sensitibong impormasyon na maaaring lumabag sa data privacy law o iba pang regulasyon. Ang nire-redact natin talaga dyan, yung identity ng mga minor children at yung home address. At basically, yun ang pinaka-importante sa data privacy law. Yung telephone numbers, yung ibang mga bagay, mga ID numbers, yan hindi natin binibigay yan. Kasi nga, may data privacy pa rin ang tao. Balikan natin ang balita tungkol sa SALN ng government officials kasama si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, para sa kaalaman ng publiko, ano ba ang makikita sa SALN? Pops J, sa lahat mga public officials o mga empleyado ng gobyerno, makikita doon sa SALN nila yung statement ng kanilang mga ari-arian. So kasama na dyan yung bahay nila, kung may sasakyan din man sila, pati yung properties, tapos amounts at yung sources of income nila. Kasi annually nila itong fina-file. So every year, ina-update din nila at nilalagay nila doon yung kanilang naging kita doon sa taon na yon. Personal and family expenses, pati na din yung income taxes ng lumipas na taon. Dito, meron din kasing disclosure ng financial connections, pati ng business interest. So dito lang maaaring makita kung merong something na questionable sa naging pamumuhay netong opisyal o ng empleyado mula noong siya ay pumasok sa pamahalaan. Pops J. Merimon, dyan sa Senado, saan pwedeng mag-request ng SALN at magkano ba ang kopya niyan? Oo, Pops J, yung iba-iba kasi kung sino yung gusto mong i-request na official, may specific kang pagre-requestan nito. So for example, doon sa National Office of the Ombudsman, doon yung magre-request ng SALN na presidente, ng vice president, pati ng constitutional officials. Pag sa mga senador, sa Secretary of the Senate, pag sa mga kongresista naman, Secretary ng House of Representatives. Pagdating naman doon sa mga Supreme Court Justices, Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, sa Clerk of Court naman ng Supreme Court sila maaaring mag-request. Yung nakita nating huli na request form mula sa Civil Service Commission, ang nakalagay kasi doon 30 pesos per copy siya nung SALN. Pero yan yung titingnan din natin kung magkakaroon ng updating sa presyo. Ayun, Merimon, halimbawang gusto mong kumuha o makakuha ng kopya ng SALN ng isang opisyal ng gobyerno, kinakailangan ba i-justify mo muna kung bakit ka humihingi?
Pops J, yung sa una kasi noong 2020, medyo mahaba-haba pa yung kailangan mong gawin doon kasi kailangan pa ng notarized consent ng public official na paghihingan mo nga ng SALN. Pero ngayon, base rin sa sinasabi sa batas, maaaring basahin at suyuin o kaya naman ay nabusisiin ng publiko itong mga SALN hanggat nasa mabuting o nasa tama at reasonabling panahon at oras to, bawal lang itong gamitin for commercial use, bawal pagkakitaan, bawal pagkaperahan, at bawal kung gagamitin mo naman ito sa mga bagay na labag sa moralidad. Pops J. Meron sa ibang issue, si Curly Discaya from Senate detention hinatid sa Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa flood control anomaly. Anong sabi ng ICI? Hindi na raw makikipagtulungan ng mga Discaya. Anong reaksyon dito ng mga senador? Oo, Papsi. Sorry, dagdag ko lang din doon kanina. Yung sa reasons pala, mas pinakatanggap-tanggap kung for news and communication yung gagawin na pagre-request ng kopya ng SALN. Okay. Pero dito naman sa mag-asawang Diskaya na sa ngayon umurong na sila kasi hindi na sila daw makikipag-cooperate sa ICI. So far, wala pang komento ang Senado mula dyan. Ang sinasabi pa rin ni SP Soto, isihintayin niya muna na makapag-convene ang Blue Ribbon Committee kasama si Acting Chairman Senator Erwin Tulfo para mapag-usapan yung mga pending matters. So kasama na dyan itong kustodiyan, itong mga cited for contempt, yung pananatili nila Curly Discaya at kung ano na nga ba yung magiging direksyon ng Blue Ribbon Committee sa mga pagdinig nito. Sabi kasi last time ni Senator Erwin, parang 2 pagdinig ang gagawin ng Blue Ribbon na lang for flood control, tapos magiging farm to market road sa ng kanilang tututukan. At pero ipagpapatuloy nila yung plano ni na Senator Ping Lacson na iimbitahan si dating ako Bicol Party Representative Zaldico at si dating House Speaker Martin Romualdez. Pops J. Meron hindi lang sa ICI, pati sa DOJ, pinatatawag itong mga Discaya. Sino ang sumasagot sa security ni Curly Discaya? Ang pagkakaintindi natin, under the protection of the Senate pa rin sila. Oo, Pops J, kasi yung custody nila nandito pa rin. Same din doon kanila Bryce Hernandez, Henry Alcantara, JP Mendoza. Cited for contempt sila ng Senado. So yung custodiya, sabi rin ni SP Soto, nananatiling nandito sa Senado. Pero protected witnesses sila. Noong dineclare naman yan ng DOJ. Ang alam din natin sa ngayon is merong escorting assistance na ginagawa ang Office of the Sergeant at Arms, and then sa DOJ, meron din silang binibigay na security assistance pero hindi pa ito para masabing state witnesses sila. Magkaiba yung 2 protected witnesses sa state witnesses, Pops J. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Marymon Reyes.